panghadian ng Diyos, ngan pagtawag ng katawhan, hinpagbasol, ug pagtuo han maukay nga sumat. Pinaagi hini, ginpapahinumdum nga aton ang Ginoo nga Diyos, nga magpabilin kita, dida ang ginsabutan, ngan mahiyagong kita ng katalwasan nga dayon. Pinangungunahan ni Reverendo Padre Juan Adamson G. Albert, pagdayawata ni Kristo nga aanhi haaton niya na, ngan sarabat kita pagkanta ngan awit sa pagtikang. Alayon pagkabakdaw. Espiritu Santo, ang Ginoo madam ta iyo. Mga kabugtuan, pag-andam naton pagsauro kini nga santos nga buhat, panumduma o pagpasulitaan ay anaton mga sala. Nagtutugan ako ang makakarahong nga Diyos. Ug iyo akong kabugtuan, kay nagasala ako, maunang-una, pulong, buhat, ug pagpasibaya. Tungod hanakon sala, hanakon dako nga sala. Sangli nangamaya ako kan Santa Maria Birhen, han mga anghel ug mga santos. Ug iyo akong kabugtuan, ngaygang ko ako niyo nga atong Ginoo nga Dios. Kaluuyan unta kitahan makagarahong nga Dios, pasayloon ang aton mga sala, ngandadon kita ngadto han kinabuhi nga dayon.
magbangko kita. Magagarahon nga Dios itugod sa amon nga pinaagi hining ay kinatuig nga pagsaurog ng Kwaresma. Makatugkad kami nga pagsantok ng misteryo ni Kristo ngan mapagsunod kami ha iya didahin kaangayan nga kinabuhi. Pinaagi hanamon Ginoo Kristo imo anak, maupod ha imo nga Espiritu Santo, buhi ug nagahadi Dios nga dayon nga mga katuigan. Nalayon pagkalingkod. Yan na igpapahayag ang sulong ng Diyos, kanay sentro ang ni Kristo, nga presente nida hindi nga pulong. Pamati kita, basi tumubo kita nida nga pagtuo o pagsunod ha iya. Naghimo ang Diyos hingin saaran nagtukan noen, nganhan nga tanan nga buhi, nga iya kaupod didaan sa kayan. Ngan waray nalibnas ulunok hintubig, nga makakamatay ang mga tao o mga binuhat dinhi hatuna. Pamati ita ang siyahan nga pagbasa. Pagbasa tikang ang basahan han Henesis. Nagyakaan ang Diyos kanuwe han iya mga anak. Gintitindog ko yana anakon ginsaaran ha iyo ug han iyo katulinan nganhan mga buhi nga binuhat na upod ha iyo. Mga katamsihan o pamanangpan, anya tanan nga mga buhi nga tikang hansakayan. Titindugon ko ini nga ginsaaran tungod ha imo. Waray na binuhat na buhi in malulumos pinaagi hinluno. Waray na libnas na magpapara ang tao dinhi hatuna. Siniring ang Diyos. Amo ini ang tigaman han akong ginsaaran ha iyo. Nga akong bubuhaton tungod ha iyo ug han mga buhi hangatanan nga mga katulinan. Ibubutang ko in balangaw didahadam ko, nga namo ini ang tigaman nga iyo hikikitan ubos sa akon ug igbaw hatuna. Kung tirukon ko ang mga damko kababaw hantuna, ug kumakita ang balangaw didahandam ko, manunumdum ako han aton ginkatangduan nga ginsaaran. Sanglit diri ng tubig may himo nga luno, hinpagpatay hanatanan nga mga binuhat na kamanampan. Ang pulong han Ginoo. Salmo responsoryon ang kumbaton. Ang imo mga paagi Ginoo, amo ang paghigugma, hadto nagtutuman han imo ginsaaran.
Ngan didaan iya kabanhaw, natalwas kita, pinaagi han pagbunyagi haaton. Pamati ita ang ikaduha nga pagbasa. Pagbasa ti kangansyahan nga surat ni San Pedro. Hinigugma, namatay Kristo makausa ng parang nga tanan tungudan mga sala. Namatay hiya usa nga maupay nga tao parahan mga makasasala. Basi dadon kamo ngadto sa Dios. Ginpatay hiya halawas, kundi ginbuhi sa Espiritu. Ngan haiya espirituhanon nga kahimtang, kinadto nga nagwali hiyahan mga binilanggo nga mga espiritu. Amo ini ang mga espiritu hadto nuray magsugot kan Dios. Samtang nagulat hiya ang mapailubon ang mga adlaw nga ginhimo ni Noe ang arka. Ang pipira nga mga tawo nga nakadto ang arka, 8 nga tanan. Natalwas ang tubig nga amo inusa nga tigangan ang pagbunyag nga nagtatalwas sa iyo yan. Diri ini paghugas sin lawas nun nga buring, kundi ang saad nga ginhimo ang Dios, tikang hinmaupay ang konsensya. Nagtalwas sa iyo ang bunyag, pinaagi ang pagkabanhaw ni Kristo, ang kinadto na halangit, nga naadto na ang tuuhan Dios, nga naghahadi inahan nga tanan nga mga anghel, ng langit nun nga mga kagamhanan. Ang pulong ang Ginoo. Ang santos nga ebanghelyo inaghihingaday han kan Jesus pagukoy hinkapatan kaadlaw didto ha kamingawan. Nga nagpadayon hiya han iya misyon pagsangwak han ginadian ng Dios ngan pagtawag han mga tawo hinpagbasol ngan pagtuo han maupay nga sumat. Tungod na naton pagtahod, magandang kita pamati hini nga kan Kristo pagturunan. Alayon ang pagbabakdaw, nga sarabat kita himpagtangka. Ang Ginoo madang taha iyo. Pagbasa ng santos nga ebanghelyo sumalakan San Marcos. Dindarahan Espiritu Jesus ngadtuhan kamingawan ug didto nagukoy hiya hinkapatan kaadlaw. Ginsulay hiya ni Satanas. Kaupod niya ang mga ihalas nga kamananpan nganan mga anghel amo ang nagtimangno hiya. Kahuman han kabilanggo ni Juan ang parabunyag kinadto Jesus sa Galilea. Diin nagwali hiya han maupay nga sumat tikang han Dios. Umabot na ang igo nga panahon, nagsiring hiya. Ug haraniay na ang ginadian han Dios. Pagpasol kamo ug tuo kamo han maupay nga sumat. Kabuktuan ang ebanghelyo han Ginoo. Ang aton ebanghelyo naghihimang raw ang aton Ginoo
Jesucristo. Ang context kini saan iya magtikanghan iya ministry nga kinadtuyahan disyerto ngadtuhan kamingawan kin pag-ampo ug didto gintentarya ni Satanas, nakadaan presensya ni Satanas, pero nakadaliwat ang presensya ng Ginoo. Dinihini nga ebanghelyo nga itong ginbasa kan San Marcos, diri urahing kadetalyado ang nahitabo ditohan disyerto ang pagampuhan natin Ginoo sa Kristo. Dito ni iba nga version itong ebanghelyo, urahing detalyado ang mga temptations na ginbuhat inimo ni Satanas nga naton Ginoo sa Kristo ug waray iya makaperde kan Jesus. Lugod nagtika kusog ang result ni Jesus in pagsunod ang kaburuton na namay halangit. Dili history ito naton ng simbahan ginhimo ini nga maupay nga batasan na tinatawag nga desert experience that people like for example han tikang 3rd or 4th century usa nga gimbuhat han mga tao nga as a protest kumbaga han hinanabo han simbahan nga dang panahon nga Constantine nagmando nga diri na ang mga Kristiyano magtatago ditan mga lungib makadinahira ahaninahira bukas open na nga magpa-practice na tuluhan naging urahing ka magsangkay na ang nasimbahan ng mga Kristiyano kay labi na kaya namumuno naging Kristiyano na liwat. So naging urahing kakampante na kumbaga naging urahing ka-worldly ang mga Kristiyanos. So nagtikang ina sa nga movement in mga karuyag mag-experience an authentic na spiritual life kinadtuwira han disyerto nasingadtuwira han disyerto na tawag ini nga and the desert fathers ang nagtikang ang monasticism na tawag ini nga mga monks nakatuwira binaya hirahad ang kadaman kay ginatuwira han disyerto para mag-spend hin time yung pangadi ang mga na-experiensyahan tungod kay na uranahin ka worldly kumbaga nagharos ka nagtampo na ang estado nga tuluuhan nga simbahan so naging ura-uranahin ka ang mga leaders ng simbahan pati ang mga namumuno naging ura-uranahin ka ostentatious ang ira mga pisanganin ira mga sulod inunumdum kita ini may panahon sa Vatican II ibig nga niyang pamanaktunan padi ng pagmimisa damo kaduble nga orang karegal sugad-sugad yahin hadi liwat ang mga inunumdum siguro nakabati ka mo siguro ato nga nasa ring expression an padi amo an hadi kay sugad-sugad yahin hadi and it was in the 4th century nga partly as a protest and lifestyle and the kind of life nga kinikita ang mga magtinuuhon nga nagtikang ini nga movement nga nagpasingadto in mga tao nga nagukuyin very truly spiritual life dito ang disyerto in imitation of Christ nga nakatuyahan disyerto nga amo ini nga nagtikang liwat ini nga the desert fathers ang mga tao nga para maka-experience and authentic na spiritual life nasisingadto ini nga mga natawag ini nga mga monks antikang ini ang monasticism mga katinikangan ng mga munghe. So, nasisingat to ang mga tao, nakatwira pagkukumpisal, nakatwira pangangarohin advice. Ang iba na bunyog dito nag-uukoy han disyerto, ang kamingawan, so that they will experience more authentic nga spiritual life. So, isang tradisyon ng simbahan nga pagbaya han kadamaan ngan pagkadto pagbaya han mga adlaw-adlaw na araan ngan pagkadtuhan disyerto na tawag nga the desert experience until inabot ang panahon ni like for example ni San Ignacio de Loyola
ang mga ginhimo niya ini nga spiritual exercises nga 30 days nga retreat. The desert experience ay tinawag ina nga retreat, a holy retreat. So a retreat is a desert experience. When people nasisingat to binabayaan na niya everyday nga mga buruhaton nga nasa spend dirahin time, nasugad dirahin nasulod nga to deserto diin aadto dirahin kamingawan nga dahil mga kamingawan nakada they spend time in prayer, they in discernment ang mga binabalikan nila kinabuhi ang kinukulawan ang nila eksperyensya ang presensya ni Satanas na ang presensya ang Ginoo. Among nila itong spiritual exercises ni San Ignacio may dati meditation about the two standards. About the two standards, the standard of Satan and the standard of Christ. Nga Sir ni San Ignacio, everyday experience sa name of desert. We can experience the desert every day. If we spend time in dito sa kaadlaw, mga moments sa kaadlaw, mamingaw kita, maudong, mapos, and we spend time in prayer. We enter into the desert and we ask ourselves, kapagyantan, kukulawan ta na itabo, like for example, tikang Panginoon aga, pag mata ko, madaya na, kanay bandera, ang akong gindadara, kanay bandera at makusog, akong ginuundong, ang bandera ni Satanas, o ang bandera ni Kristo, the standard of Satan, or the standard of Christ. So, familiar sa aton itong tradition itong singkahan, ini nga, the desert experience. Ang tikangan, ang aton Ginoo Jesucristo. Kada tuig ang singbahan, naghimo hini nga partikular nga schedule in imitation kan Jesucristo. Kada tuig iniimbitar kita ang singbahan hing pagsulod nga dahang disyerto. At tinatawag natin Kwaresma. 40 dias nga nanmamalandong kita, namingaw kita, nabayaan na kita naton usual nga mga ginbubuhan. Ipupugnan naton kalugaringon, hin pag-eksperyensyahan naton usual nga mga ginbubuhat, mga gingikinahanglan, material man o anuman, para ma-eksperyensyahan natin ang kapobrihan ang kamingawan o ang disyerto. Para makatutok kita dito yung pamalandong, makasulod kita yung pamalandong madaha atong kalugaringon. Our inner self. Nga dito nga Kwaresma, magapakiana kita ang kaamayan nga mga pakiana nga angay nato ipakiana. In binugasay nga pakiana. Like, ginunan ko pag-experience, haano nga paagi ko na-experiensyahan ang presensyahan Diyos. Haano ko nga paagi na-experiensyahan, hindi nga akong kinabuhi. Ang mga pamaagi ni Satanas. So this first point natin, pamalandungan. We are all invited by the church. Tradisyon maging buhat ni Jesucristo. Ida ini nga panahon ng Kwaresma, yung pagsulod nga da ang disyerto. Spend hini nga Kwaresma as a time of intense prayer and intense reflection. Ngan to ask yung mga pakiana nga diretsuhay nga pakiana, waray paliko-liko. Pamalandong ating kalugaringon. Identify ang mga moments na na-experiensyahan natin ng presensya o grasya ng Diyos, ang mga moments na na-experiensyahan natin ang mga pagugay ni Satanas base may rayo kita ang Diyos. Ikaduha nga tutukan tayong pagpamalandong nga nagabutang din natin ginbasa ng Ebanghelyo. Pagkadto ni Jesus ang disyerto, himpag-ampo, remember, inupod sinunod ni Satanas. It doesn't mean when we pray, we are free from temptations. It doesn't mean when we pray, when we spend time in prayer, na waray diri magsasamo ka ato ni Satanas. Nasa rin din
Gindarahihan espiritu ngathan kamingawan ug nasaring didto kamingawan ginsulay hiya ni Satanas. Oray ya buliwi ni Satanas. Saan ni sisring naton dinhi? Una is when we spend time with the Lord, always be ready. Ngay Satanas maupod. Niya tuyo, diri nga buligang kasi pagampo, kundi nga ma-distract kita. Niya tuyo nga anaton mga una-una, diri nga tan Ginoo, kundi nga din iba. Niya tuyo nga diri kita makakonsentrate nga daan Ginoo. Regarding ang temptation, damo na nakanibatian nga nasa ring pag-ukumpisal, nasa ring nga sala, kay gintintar ako. Nakasala ako, kay gintintar ako. Temptation is not a sin. Ayun ka mo. Temptation is not a sin. Giving in to temptation is a sin. Kung gintintar ka, diri sala. Kung umugi ka ng tentasyon, diri ang sala. In fact, kung gintitintar ka, it is a reminder na aada kang klasya ang Ginoo. Because Satan, si Satanas, diri magtitintar ha imo, kay gintatag-iya ka naman. Kung gintatag-iya ka ni Satanas, hindi niya magkikinarakin effort o kinumbinsa ha imo, kay iya ka naman. Tungod kay makusog iting pagtuo, among gintitintar ka. When you are tempted, it is a sign that God's grace is strong in you. Pero si Satanas mangingita kung hain iti mo weakness. Pangingitaan ka in weakness. Pangingitaan ka in kaluyahan. Base ato kaniya titirahan. Kung ano mo kaluyahan, mahilig ka ma-depress, hindi tayo ilang problema. Kahit type mo permi ka na di-depress, tatagang ka ni sa dating depression. Kaya at home ka dito. Wala niyo mo kaluyahan, amon paging kamahambog, tatagang ka ni Satanas yung mga pamaagi na maging hambog ka. Paunang-una, huwag ka mga kiwa. Satan will always offer something attractive. He will not offer nga diri attractive hain. Nga diri na babagay, niya kinikita nga ani mo mga tendencies. Ang mga kinahanglan natin yung pag-discern, kinahanglan natin yung pagkilala, ini nga mga aton mong ginunahunaan, ini nga aton mga ginaabat, tipakain ini. Tipakain ini. Yan ang panahon, maupay ng expression nga nasa ring, bubuhaton ko ini kay feel ko. Tungod lang kay feel mo, bubuhaton mo. Oray mo anay klaro ha. Nadiri nga tanan nga aton mga feelings, nagdadara aton nga kinsakto, umaupay nga mga buruhaton na makakalipay mga kapagdayaw ng Diyos. Kita anay. Klaro anay. Bangin maupay kaputos, pero mabaho itsulog. So, we will always be tempted. We will always be tempted. It's a given. We will always be tempted. But when we are tempted, it doesn't mean that we are sinful. And a temptation is not a sin. There is a temptation. Giving in to temptation is a sin. And when we are tempted, I would say, congratulations if you are tempted, if you are being tempted. Inanuman na paaging temptasyon, kahilayan, paglimbong, paghibang iti kamatuuran, paghibang iti kasitaw, giving in iti mo anger, para lang makapag-revenge ka, para lang masatisfy iti mo desire to take revenge on the other person.
Ug malakabulos, damo mga kailalaing temptation. But when we are tempted, remember that only shows diri tungod nga maluya ka, gintitintar ka tungod kay makusog ka, pinangingitaan ni Satanas yung paagi nga lumuya ka. When you are tempted, thank God for it and tell God about it. Diretso pa ugo pa iya. Kasi nga, Ginoo right now, Ginoo, aning aksangkay. Nagkikinubid ka ako ni pagsiring. Sige na, kanag dida. Pero may nalat dida. Ay ko ano, may mo naman, may kapay tapadalunod didi. Ayos lang yan. Usahay, Satanas nagamit ito atong mga best friends, atong mga BFF. Usahay liwat yan nagamit atong mga members atong family mismo. And maparaan hiya. Maparaan. Again, pabalikon ko, when you are tempted, thank God. Because that only shows you are strong. Makusog hindi mo faith. But go on strengthening that faith by immediately telling the Lord, Ginoo right now, gintitinta ako. Saringan ako ng spiritual director, kung titintaron ka, ayaw ato kan Satanas, kaya diri mo kaya. Paugop niya, paugop pa iya. Kaya diri ka nga ni kung maugop pa iya, magbibira-birahan ka ni Satanas. So always remember that. Pero, isang pa nare-remember ako, damo bihapot kong higayon nga nahuhulog lang hapon ako. But it doesn't mean nga dili na kita ma-pick up that kalugaringon and try our best once again. The grace of God will always be there. Anong sirang ginamang ginbasa ng Ebanghelyo? Kaupod niya ang mga ihalas nga kamanantan. Through enigmatic nga mga storytelling ni San Marcos, ginamit lang mga symbols. Ang mga kaupod niya dito sa kamingawan, ang mga ihalas nga na-symbolize an evil, ngan ang mga anghel nga na-symbolize an good. So nakada-termi and struggle between good and evil. Nakada-termi. So when kintitintar kita, it doesn't mean wala nida ang Diyos. It only means naada ang Diyos ang mga naniniguro sa Satanas. So reach out to God rather than ngadiaya. So sila na pabalikon ko, sila na school director. Kung ititintar ka, ayaw atoy Satanas, kaya di rin mayakay. Lugod igsumbong ngadiaya, meaning pray and tell the Lord about it. Tell the Lord what is going on. And that is what we call prayer. Ikatulong nga punto, hini nga panahon ng Kwaresma, ang tuyo nga nasulod kita hini nga panahon ng Kwaresma. Ang tuyo nga base magtubo kita sa aton spiritualidad. Magtubo kita. Diri pa si maging magaling kita ato ba ng mga tao. But magtubo kita tidak aton paglakaton, tidak aton relasyon nga Tuhan Ginoo. Ug ang ultimate goal niya is base mahimo kita na authentic nga mga disipulo ni Kristo nga magproproklamar haniya mensahe. Ngan giupay nga magproproklamar kita ang mensahe kung nag-agi kita in desert experience. Kung nag-agi kita hining experience ya. What happens after the desert kan Jesus? What happens is nagtikaw hiya niya misyon kinadto hiya Galilea ang iya iging proklamar. Umabot na ang igog nga panahon para niya na ang ginhadian ng Diyos. The ultimate goal na kita magiging hininga Kwaresma na maging authentic kita nga mga disipulo na magyayakan kita bahay ng ginhadian ng Diyos diri as ideas kundi as our experience. As our experience. We talk about the kingdom of God as our experience. Not as an idea, but as our experience. Na-experience yan ko, ini nga ginhadian ng Diyos, di rin akong kinabuhi.
so that when we say things, bisan kung diri mga spectacular nga mga pulong nga naton ginagamit, and when we do things bisan mga simple nga mga buhat naton, madiri na pro-proclamar dito sa Facebook, we know na ini nga itong gimbubuhat ng mga ginyayakan, touched by the Spirit of God, will penetrate madahan mga kasing-kasing ng mga tao that we interact with. Because an aton, we proclaim and we testify to the kingdom of God from experience, not from books, not from aton lang mga guni-guni, but aton na experience yan. We have come out of the desert to tell everybody about the reality of God's presence, kabut nga ang damo ng mga pagsulay sa aton kinabuhi. That is our testimony, that the kingdom of God is real, that the kingdom of God is here, and I have experienced it. I have experienced it. The kingdom of God is about experiencing the presence of God. And the presence of God is real here on earth. And I'm going to tell you about it through the things that I do, through the things that I say. Itapon adlaw-adlaw na kinabuhi. Ang mga katapos ini nga Quaresma, masulod kita han Isla Triduum and 3 days, and Pwede Santo, Biyernes Santo, mahan Easter Sunday. Hindi dahil itong Sabado itong gabi, ang Easter Vigil, babag-uhon ta ang aton mga saad ang pagbunyag ha aton. Kung ano ini ang mga saad ang pagbunyag ha aton, tutulo nga tagduha kahugpong. Ansyahan ang pagdumiri kan Satanas, pagdumiri han sala, o ang paghugay ni Satanas. Nga ka, sa nasa rin kita, oo, sinasalikway ko, di ba? Inamandong gamit. At tapos din naman, kuhaman ito, masaad naman kita. Na kung naman, tapag salikway kan Satanas, ipro-proclamar ta, nato ako ang Diyos Amay, ang Diyos Anak, ug ang Espiritu Santo. And we come out the resurrected person. And ready to proclaim the things that are of God, not the things that are of Satan. Hindi dahil nga maluyahon naton nga lawas, maluyahon na kinabuhi. The presence of God is authentic. Oo, maluyahon, pobrihanon, ini nga lawas. Pero templo ini ang Espiritu Santo. Amen. Layong pagkabakdan. Ipahayag ta ang aton pagtuo. Natuwa ko sa Diyos, amay nga makagaraho man nga tanan. Magburuhat ang langit ug ang tuna. Ug kan Kristo iya bugtong nga anak ug aton Ginoo. Kagin panangkon nga gahom ng Espiritu Santo. Igin anak ni Santa Maria Virgen. Ginsakit na sugo ni Poncio Pilato. Ginray sa mga krus na matay. Linusa sa kahilad na. Ay katulo ka adlaw na buhi liwat. Sinakahalangit na lingkod na tuo ang Diyos Amay. Mabalik mahal paghukom ng mga buhi o ng mga patay. Natuo ako ng Espiritu Santo, ang Santa Iglesia Katolika, ang pagkaangbita ng mga santos, ang pagkawarahan ng mga sala, ang pagkabuhi ng mga lawas, ug ang kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita ngadtuhan makagarahon nga Amay, basi mahiagom kita ng mga kaupayan nga ginhadian ng Dios. Ngan pagurusa kita hin pagsiring, kaimo kaluoy ug paghigugma, hinumdumi kami Ginoo. Kaimo kaluoy ug paghigugma, hinumdumi kami Ginoo. Tungod ang simbahan, nga didaan iya paglakaton habot nga in mga kapurian ug pagsulay, dayuday iya mapanalipdan ng mga karatan ug ang mga paghugayan yawa, magampo kita. Tungod ang mga punuan ng gobyerno, nga magpabilin nira nga madig-on ng katadungan ug kaupayan, ganan kahul-o sa tunira pagserbisyo nga mulupyo, magampo kita.
Tungod ang mga kablas, mga magsakit, mga biktimahan kasamok ug mga masulubon, nga diri-ira mahingadto pagkahulog ug pagkagukom, kundi lugod kumita hirahan kaluoy ug ugmaan Dios, ngan mahiaguman panimangnuhan iray kasitawo, magampo kita. Tungod nga tanan nga naatubangin panarhog, pagsari o pagsulay, nga kataganhirahin kabaskog o pagkapil o pagpabilin dida sa Diyos, ugan iya kamatuoran, magampo kita. Tungod aton nga nagkakatitiro kina dinhi, nga maniguro kita pagpabilin dida handalan ng katadungan, ngan lamragan kita kanunay ang Diyos nun nga kamatuoran, magampo kita. Dunggang Ginoo namon nga Dios, ini nga amon pag-ampo, ngan ihatagad ang amon mga ginti kinahanglan, base kami magpabilin nga matinumanon, makalipay ang singbahan, ngan makaliaw hatun mga natuo kan Kristo, imo anak ug amon Ginoo. Amen. Kay naandam naman kita pamati o pamalandong han pulong han Diyos, mabalhin na kita ngadto ha liturhiya han Eucharistia. Dinhi atong dadadon ang tinapay ug bino, upod ang atong ibang mga halad, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik ha aton ang mga upa han Diyos, pagbalyo han aton makasasala ang kinabuhi. Hihimuon ang pagkolekta, para buligan ang mga buruhaton ng parokya nga nanbubos na Dioceses ang Burungan. Aton inititikangan, pinaagihin pagkanta. Pagtuan pagampo kamo nganin aton sakripisyo para waton han Dios amay nga makagarahon. Ginoo, ipakatapos kami hinpaghalad hini nga mga upa, dida hini nga pagsaurog namon, hini nga makaaramdok ng sakramento.
Pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo madang taha iyo. Bayawan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios. Amay nga makagarahong angay ug sa danggod nga magpasalamat kami haimo pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Aniya pagpuasa sulod hinkapatan kaadlaw nahimo nga susbaranan hin pagpenitensya. Nga naiya pagsalikway han nga tanan nga pagsulay han yawa. Gintudtuan kami niya hin pagkuha han larahan sala. Base kami nga nagsasaurog ang misteryo han Pasko hin malinis nga kasing-kasing makadangat ngadtuhan sa saro nga dayon. Sanglit upudanog ko ang kaangilisan o kasantusan, nag-aawit kami haning himaya hinwaray hunong nga pagsiring. Santos ka nga gayod Ginoo, burabod ang nga tanan nga kahingpitan. Sanglit, nangangamuyo kami, ngay palusad mo ni mo Espiritu, base iya santoson ini nga mga halad. Ngan tungod na amon, mahimuunta nga lawas o dugo ni Kristo nga amon Ginoo. Sa niya ito biya na kamatayon na niya kalugaringon, kinuha hiyahin tinapay o nagpasalamat haymo. Iya ginpinit-pinit o gihinata kaniya mga tinunan ngan sinering. Karautan niyo ngan kaon ka mga tanan hini, kay amo ini an akong lawas ng tutubyan tungod ha iyo. Kauman han panihapon niya kinuhaan irimnan ug nagpasalamat liwat ha imo. Ginhatag niya niya mga tinunan ngan sinering. Karautan niyo ngan inom ka mga tanan hini, kay amo ini an irimnan han akong dugo. Ang duguhan bako o goray pagkapapas sa ginsaaran, ngay guula tungod ha iyo o nga tanan nga mga tao, base igpasaylo ang mga sala. Buhata ininiyo nga hinumduman ha ako. Igduganta ang misteryo han pagtuo. Napagdumdum haniya kamatayon ng pagkabanhaw among ginahalad ha imo Ginoo, ini nga tinapay han kinabuhi ug irimno ng katalwasan. Pagpasalamat sa imo kay ginpakatakos mo kami hin pagatubang ug pagataman ha imo. Nangangamaya kami ha imo nga kami nga tanan nga nagsasasaro han lawas ug dugo ni Kristo, magkaurusang pinaagi han gahom ang Espiritu Santo. Ginoo, hinumdumi ani mo singbahan habugos sa kalibutan, ngan hingpita hiya nidahan pag sa higugmaay,
Upod kan Francisco nga amon Santo Papa, kan Crispin nga amon Obispo, ugan nga tanan nga kinarawat ang sakramento han orden. Hinumdumiliwat ang amon kabugtuan nga pinahuway na, punuhin paglaom nga hira mapabanhaw. Pasublahira ugan nga tanan nga mga minatay, nga daahan kapawa hanimo himaya. Kaluoy kami nga tanan, base matapos kami makaangbit han kinabuhi nga dayon, upod han baraan nga Birhen Maria iroy han Dios, han baraan nga Jose iya esposo, han baraan nga mga apostol, ugan nga tanan nga mga santos nga nakalipay haimo hang tanan nga katuigan. Itugod nga magdaig ug maghimaya kami haimo, pinaagi ka ni Kristo nga imo anak. Pinaagi haiya, dida haiya, upod haiya, didahan pagkausahan Espiritu Santo, haimo ang nga tanan nga himaya ug pagdaig makagarahong nga amay, adayon nga kay ginagdaman kita naton maranubos pagsarabat kita yanahin pangadian pagampo nga gintuddo ha aton. Bawi kami Ginoo mga tanan nga karatan, tagi kami kalinaw hining nga mga adlaw, basi pinaagihan panabang hanimo ka maluluyon, mataluwas kami hang sala hanga tanan nga tagna, ngan mahigawas manliwat kami hanga tanan nga kasamukan, samtang punuhin paglaom, namumulat kami han pagabot ni Kristo nga amon manunubos. Ginoo Kristo nagsiring ka haning mga apostol ang kamurayaw idibilin ko ha iyo, anaton kamurayaw ihahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagkalawi anamon mga sala, kundi ang pagtuo hanimo singbahan. Ug sumala hanimo kaburuton, ihatag haamon ang kamurayaw ug pagkaurusa, ikaw nga buhyog nagahadi, kadayon nga mga katuigan. Ang kamurayaw han Ginoo dayuday maadawon ta ha iyo. Ipakidata ini nga kamurayaw ang nagahadi din hihaangkan.
Kabugtuan namo ini Yesu Kristo, ang kordero han Dios nga nagkukuha ang mga salahan kalibutan. Baraan kita maging tatawag nga dahini nga panihapon han kordero. Ito na ada ito means may ada nakat na minister.